Totoo bang nanalo si Lapu-Lapu? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung natalo ba talaga ni Lapu-Lapu si Magellan sa Battle of Mactan. Kapag tinanong ninyo ang isang Pilipino, madalas iisa ang sagot. Oo naman! Si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan. Pero ito nga ba ang totoo? Sagutin natin yang, class. Kaya naman tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Maria Clara Pilipina. Salamat sa suggestion mo and shoutout sa mga taga-Mactan, Cebu. Bago natin pag-usapan ang laban, kilalanin muna natin ang isa sa mga pangunahing tauhan. Si Lapu-Lapu ay isa sa mga pinuno ng Mactan noong 1521. Ang Mactan ay hindi bahagi ng isang bansang tinatawag na Pilipinas dahil wala pa namang Pilipinas noon. Wala ring pambansang gobyerno, wala ring national ID, at siguradong wala pang online appointment sa anumang opisina. Ang bawat pamayanan ay may sariling pinuno, may mga dato, raha, at iba pang lider na namamahala sa kani-kanilang lugar. Ang katapatan ng mga tao ay nakabatay sa kanilang komunidad at hindi sa isang bansa. Isa si Lapu-Lapu sa mga pinunong tumangging kilalanin ang kapangyarihan ng hari ng Espanya. Nang hilingin ni Magellan na magbigay siya ng tributo bilang tanda ng pagsunod, hindi siya pumayag. Hindi iyon simpleng pagiging matigas ang ulo. Ipinagtatanggol niya ang autoridad at kalayaan ng kanyang pamayanan. May isang bagay pang nakakatuwa, class. Marami sa ating mga larawan ni Lapu-Lapu ay nagpapakita ng isang batang maskulado na may six-pack at mukhang handang sumali sa bodybuilding competition. Ang problema, wala tayong tunay na paglalarawan sa kanyang hitsura. Hindi man lang siya nailarawan ng detalyado ng mga saksi noong panahon ng labanan. Kaya lahat ng rebulto at painting na nakikita natin ngayon ay interpretasyon lamang ng mga artist, hindi actual selfie ni Lapu-Lapu. Ngayon nakilala na natin ang pinuno ng Mactan, lumipat naman tayo sa bisitang dumating mula sa Europa. Si Ferdinand Magellan ay isang Portuguese na mandaragat. Sandali lang, Professor! Bakit Portuguese kung para sa Espanya siya naglayag? Magandang tanong, class! Hindi kasi siya sinuportahan ng Portugal sa kanyang plano, kaya lumipat siya sa serbisyo ng hari ng Espanya. Sa madaling salita, nagpalit siya ng employer. Career move ang tawag dyan. Layunin ng kanyang ekspedisyon na makarating sa Spice Islands sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran. Ang mga pampalasa noong panahong iyon ay napakahalaga. Hindi lang pampasarap ng ulam, kundi isa ring napakahalagang kalakal sa buong mundo. Pagdating nila sa Cebu, nakipagkaibigan si Magellan kay Raja Humabon. Maraming pinuno sa paligid ang nagbigay ng tributo at kinilala ang bagong alyansa. Nabinyagan din si Humabon at marami sa kanyang nasasakupan bilang Kristiyano. Dito nagsimulang maging komplikado ang sitwasyon. Nang sabihin ni Humabon na may isang pinuno sa Mactan na ayaw sumunod, nakita ito ni Magellan bilang pagkakataong ipakita ang kapangyarihan ng Espanya. Sa halip na manatili sa kanyang pangunahing misyon bilang manlalayag, pinili niyang makialam sa alitan ng mga lokal na pinuno. Ayon sa National Quincentennial Committee, hindi naman iniutos ng hari ng Espanya kay Magellan na makipagdigma sa mga katutubo. Ang orihinal na utos ay maging magiliw at makipag-ugnayan ng mapayapa hanggat maaari. Ngunit sa Mactan,
gumawa si Magellan ng desisyong siya mismo ang nagpasimula. At dahil sa desisyong iyon, dumating tayo sa isa sa pinakasikat na labanan sa kasaysayan ng Pilipinas. Madaling araw ng April 27, 1521, nagtungo si Magellan sa Mactan kasama ang humigit kumulang 60 tauhan. Ngunit dahil low tide, napilitan silang maglakad sa mababaw na dagat habang suot ang mabibigat nilang armor bago makarating sa Pampang. Tumanggi rin si Magellan sa alok ni Raha Humabon na magpadala ng karagdagang mandirigma. Samantala, handa na ang puwersa ni Lapu-Lapu na ayon kay Antonio Pigafetta ay umaabot sa humigit kumulang 1,500 mandirigma. Sa labanan, naging limitado ang bisa ng mga baril at crossbow ng mga Espanyol dahil sa distansya at mababaw na tubig. Tinamaan si Magellan sa binti, napalibutan ng mga mandirigma ng Mactan at napatay. Nang bumagsak ang kanilang pinuno, umatras ang natitirang mga Espanyol at naiwan ang kanyang bangkay. Ngayon, dumako tayo sa tanong na madalas lumalabas sa Quiz Bee, TikTok comments at minsan pati sa reunion ng pamilya. Natalo nga ba ni Lapu-Lapu si Magellan? Ang maikling sagot ay oo. Natalo ni Lapu-Lapu at ng kanyang mga mandirigma ang puwersa ni Magellan sa Battle of Mactan. At doon namatay si Magellan. Pero kung ang tanong ay, si Lapu-Lapu ba mismo ang pumatay kay Magellan? Wala tayong matibay na ebidensya para diyan. Ayon sa pangunahing saksi na si Antonio Pigafetta, sama-samang sinalakay ng mga mandirigma ng Mactan si Magellan hanggang sa siya ay mapatay. Hindi niya sinabi na si Lapu-Lapu mismo ang tumapos sa kanya. Sa kabuuan, si Lapu-Lapu ang pinuno ng Mactan na nagtagumpay laban sa puwersa ni Magellan sa Battle of Mactan noong 1521. Totoong natalo si Magellan at namatay sa labanan. Ngunit walang primary source na nagpapatunay na si Lapu-Lapu mismo ang pumatay sa kanya. Ang pinakatumpak na paglalarawan ay pinamunuan ni Lapu-Lapu ang mga mandirigmang nagwagi at ipinagtanggol ang Mactan laban sa mga Espanyol.